Kayo ho ba'y nakakatagal ng mahabang lakaran? Lalo na sa ilalim ng tirik ng araw? Aba, hindi biro yun ha. Dito sa Bohol, araw-araw ganitong pinagdadaanan ng mga estudyante ng Baclayon National High School. Halos 2 oras ang nilalakad nila makapunta lang sa eskwelahan. Pero tinitiis nila ito makapagtapos lang sa pag-aaral. Maliit na bayan lang ang Baclayon sa Bohol. Pero dinadayo ito ng mga turista. Kasi nandito ang pinakamatandang simbahan ng Pilipinas, ang Baclayon Church. Tabing dagat pa ito, kaya relaxing. Pero gaya ng maraming probinsya, sa likod ng nagagandang tourist spots dito ay ang kwento ng kahirapan. Dito sa barangay sa itaas ng bundok, halos 2 oras ang layo ng pinakamalapit na high school. Dito namin nakilala ang magkapatid na si Sherwin at Ron. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na sila. Malayo-layo ang lalakari ng magkapatid. Yung panganay ko, sabi niya, "Ma, bumili ka ng bike, ma." Napagod na daw siya maglakad. Sabi ko, magtiis ka, wala namang pambili. Siyempre naman, nasasaktan ka, gusto lang humingi ng bumili ng bike, anong bilhin nila. Wala naman kayong pambili. Gustuhin man daw nila, hindi sila makapasok sa mas maayos na trabaho kasi hindi naman sila nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ang pangarap ni Sherwin at Ron, makapagtapos ng pag-aaral. Kung magbinuang sa Kung magloloko po kami sa pag-aaral, papaintuin niya kami. Kaya tinitiis namin ang paglalakad. Ang problema, papasok lang ng eskwelahan, pahirapan na. Halos 2 oras ang lakaran, papuntang Baclayon National High School. Mainit na, mabato pa ang daan. Madalas tuloy, hindi na niya napapasukan ang klase niya sa umaga. Sahay kay madamag ko kay Minsan nadadapa ako kasi tumatakbo kami papasok sa eskwelahan. Pagdating namin sa eskwelahan, late na kami. Kaya hindi na kami nakakapasok. Kasi di na kami pinapapasok ng teacher namin kapag late na kami. Kaya tanghali na kami pumapasok. Si Ron nga, minsan, di na talaga nakakapasok at nag-a-absent na lang. Minsan, umulan. Madulas yung daan. Hago. Ganito rin ang problema ng kaibigan nilang si Malu. Gusto niya rin makapagtapos ng high school. Siyempre po, para sa parents ko din po. Kasi mahirap lang din po naman kami. Hindi naman nakakaangat sa buhay din. Kaya po yun, gusto ko pong masuklian yung paghihirap nila. Halos 2 oras ang nilalakad niya. Kaya minsan, sa pagod, di na siya nakakapag-concentrate sa klase. Mahirap din po talagang mag-aral. Tinitiis ko po yun para makakuha ng mataas na grade. Ganito kabato ang dinadaanan ng mga estudyante papuntang eskwelahan araw-araw. Isipin nyo na lang gaano kahirap ito para sa kanila. Halimbawa, mainit, matirik ang araw o di kaya kung malakas na lang ang bagyo. Ayon sa DepEd, umaabot na sa 5.6 million ang bilang ng mga dropout nung nakaraang taon. Dito sa Baclayon National High School, isa sa mga dahilan kung bakit nagda-drop out ang estudyante ay dahil sa layo ng eskwelahan. Marami sa mga estudyante natin na parang tinatamad pumunta sa school, especially if it's raining. Kasi yung road nga, sa sinasabi, yung terrain, rough road, at saka yung ano nila, yung walang shoes, walang sleeper lang. 2004 noon nang may itour si Joel Wichico ng mga turista sa Baclayon. Sa gitna ng tour, nakita niyang naglalakad si Sherwin. At dun niya nalaman,
ang problema ng mga estudyante ng Baclayon National High School. Hindi parang new to me na yung how difficult it is to take a school, transportation to school. We didn't have a car, so usually nagsumasakay kami sa parang delivery van, so parang naintindihan ko yung difficulty to get to school. Nag-isip siya kung paano matutulungan ang mga bata at ang nakita niyang solusyon, mga bisikleta. Dahil sa road condition, I didn't see any possibility na no other form of transportation na makakadaan doon sa roads na ganon, except a bicycle. Di na nag-aksaya si Joel ng panahon. Sinimulan na niya ang kanyang proyekto, ang kanyang target, makakuha ng mga bisikleta para sa mga estudyante ng Baclayon. Nanghingi siya ng mga second-hand bikes mula sa mga kaibigan. Ginamit niya rin ang iba't ibang social networking sites para manawagan hanggang sa umabot ang kanyang proyekto sa Bikes for the World, isang international group na pinopromote ang paggamit ng bisikleta sa iba't ibang bansa. Nang marinig ang proyekto ni Joel, di sila nagdalawang isip na sumuporta. Mahigit 100 bisikleta ang ibinigay nila para sa mga batang tinutulungan ni Joel. At para maipadala ito mula Amerika papuntang Pilipinas, sinagot pa ng isang kaibigan ang gastos sa shipping. Yung mother ko is actually very similar yung experience niya. Siya rin naglalakad papuntang school, mga ilang kilometro every day. Nakapaanga lang rin siya eh. At eto na ang hinihintay ng mga estudyante ng Baclayon National High School. Hindi na sila kailangan maglakad papuntang eskwela dahil narito na ang 80 bikes mula sa Bikes for the Philippines. Hello! Oh, eto na! Hello, oh kids! So eto, bikes yun na to. Ito, kahit kanino. Alright, eto na yung bikes yung puntahan yun na. Salubungin nyo. Yun yung mga bikes ninyo. Hello. So ito, pwedeng ito yung bike mo. Yung bike ni Ate Karen, ito yung kanya. Try mo nga. Tama ba? Yan. Sige, try mo. Yan. Oh, everybody. Yan. Oh, di ba? Size na size. Bagay sa kanya. Ngayon, 80 estudyante na ng Baclayon National High School ang may bagong bisikleta. Kung dati, halos 2 oras ang nilalakad nila. Ngayon, wala pang 1 oras, nasa eskwelahan na sila. Anong pakiramdam mo na may bago ka ng bike? Masaya. Masaya. Ba't dati ba nung wala kang bike, gaano kahirap magpumunta sa eskwela? Mahirap kasi maglalakad lang ako. Sobrang saya ko po. Oo, gaano ba kahirap noon nung pumapasok ka? Mahirap po lalo na po kapag tag-ulan. Oo. Nang minsan basa yung daan. Nang nahihirapan po kaming pumunta sa school. At may bonus pa. Namigay rin si Joel ng mga sapatos. Donasyon ito mula sa kanyang mga kaibigan. Happy na ba kayo? Happy! Siyempre, nakakauhaw din ang magbike. Kaya para maibili ang mga estudyante ng kanya-kanyang mga water tumbler, inilibot ng Ako ang Simula ang aming Happy Timba para mangolekta ng pondo. Ayan, di na mauuhaw ang mga estudyante ng Baclayon. Maraming salamat, Ako ang Simula! Mahaba-haba pa ang lalakbayin ng mga estudyante ng Baclayon. Pero sa bawat pedal ng bisikleta, unti-unti silang nalalapit sa kanilang mga pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan.